Ang lalaking naging secret agent matapos na magsuot ng tuxedo. Ladies and gentlemen, it's showtime. Never touch my tuxedo. I love the nightlife. I've got to forget. Sisimula ito sa isang driver na si Jimmy Tong na kukunin ng driver ng isang magaling na secret agent na madalas nakasuot nga ng tuxedo. Pero nang may masamahang mangyari doon sa secret agent na ito, dito na nga susuotin ni Jimmy yung tuxedo nga ng boss niya na magbibigay nga sa kanya ng kakaibang mga kapangyarihan. Habang suot yung tuxedo, dito na nga siya gagaling sa pagkanta, pagsayaw, pagbeng-beng at pakikipaglaban na magagamit nga niya sa parating na mga kalaban. Dito na nga siya mapapasok sa isang misyon para nga alamin kung ano na nga ba yung mga nangyayari at makakasama nga niya dito ang isang bagong agent na tutulong sa kanya. Kung saan dito nga nila gagawin ang lahat para nga malaman kung sino nga ba yung tunay nilang kalaban at mapigilan sila sa masamang plano nila. Title ng movie, The Tuxedo. Honestly, I was surprised to see this sa top 10 nga ng Netflix kasi wala lang, sobrang random lang eh. Mga hindi nakakaalam, sobrang favorite ko si Jackie Chan nung bata ako, lalong-lalo na yung mga movies nga niya from China. And okay naman din yung mga movies niya from Hollywood, katulad nga din ito. Pwede na rin naman yung mga fight scenes, pero for me lang, masyado lang silang nagre-rely sa mga tali na medyo underwhelming for a Jackie Chan fight scene. Puro kung meron man ako nagustuhan na fight scene dito, yung nakikipaglaban siya habang nagsusuot ng pantalon. And syempre, yung kumakanta siya at sumasayaw on stage kasi nga, pinatulog niya si James Brown eh. So yeah, it's a fun action comedy film from the early 2000 na ang absurd nga na may tuxedo na kayang magbigay nga ng powers pero it kinda works doon sa mundong pinakilala nga nila dito. Na nga lang mas nagkaroon ng explanation regarding nga doon sa tuxedo, sinong gumawa, paano nga ito nag-i-exist, or something ba. Pero what I love here then is yung main villain nga nila, especially yung evil plan niya na evil talaga and totoong nangyayari sa totoong buhay. Won't name companies pero may mga kumpanya talagang ginagamit yung tubig bilang pang-control nga sa mga tao and to take advantage for their needs at may mga ilan din nga na sobra-sobra yung kinukuha na tubig to the point na yung mga may kailangan talaga, wala na nga silang nakukuha. Back to the movie, it's a decent spy movie na quirky enough dahil na nga rin siguro si Jackie Chan nga yung bida dito pero feeling ko kung iba yung bida dito, this film would certainly not work. Gustuhan ko rin pala dito yung character nga na Jennifer Love Hewitt pero I hated lang kung paano siya tinrato ng writers and directors nito. Kung mapapansin nyo, she was too sexualized in this film na halos every scene na meron siya, laging there's a need to mention her body or whatsoever na sayang kasi maganda sana yung potential nga ng character niya pero the writers aren't witty enough to explore her character besides her physical appearance. This is one of those films na sobrang disposable and ang nagsasalba lang talaga dito is si Jackie Chan, since nga yung bida dito. Kudos din naman kay Jackie Chan kasi nga, he really played this character well din eh. Masyado lang talagang maraming plot holes nga yung mismong film, yung action and fight sequences nga could have been better and more, given na yung premise nga na merong magical tuxedo, and I wish na mas nakilala pa nga natin yung mga characters and mas dinevelop pa yung chemistry nga nila together. Na nga mas pinag-focusan and dinagdagan pa nga yung mga bubog ng mga characters and pinakilala pa nga yung mismong kalaban nila. Pero ayun, wala eh. Ayun, ang title ng film ay The Tuxedo and ang total rating ko for this ay 5 or 5.5 out of 10.